Umuulan ng gabing iyon, hindi lang sa labas ng pampublikong ospital, kundi maging sa puso ni Carla. Ang tunog ng ulan ay sinasabayan ng mabagal at hirap na paghinga ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Junjun. Nakakapit ito sa mga makinang tila bumibilang na lamang ng oras. Walang pera si Carla, ubus na. Ang kanyang asawang si Eugene na nangako sa harap ng altar na magsasama sila sa hirap at ginhawa ay 3 taon nang hindi umuwi. Nasa piling na ito ng iba. Bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng alkohol at gamot. Si Eugene, at sa likod niya, nakakapit sa braso nito ang parang linta, si Tiffany, ang kabit. Ang babaeng sumira sa pamilya nila. Nakasuot ito ng puting dress na halatang hindi bagay sa marumi at siksikang ospital. Eugene, bulong ni Carla. Garal-gal ang boses. Dumating ka. Kailangan ng operasyon ni Junjun. Parang awa mo na. Hindi tumingin si Eugene sa anak. Nakayuko lamang ito. Tila hawak sa leeg ng babaeng katabi. Si Tiffany ang nagsalita. Matinis, masakit sa tenga. So, ito pala yun. Tiningnan ni Tiffany si Carla mula ulo hanggang paa habang nandidiri. Ito ang legal wife? Mukhang basahan, Eugene. Kaya pala iniwan mo. Tiffany, please. Ani ni Eugene, pero mahina. Lumapit si Carla, lumuhod sa harap ni Eugene. Eugene, wala akong pakialam kung anong tingin niyo sa akin. Yung bata, yung anak natin. Mamatay siya kapag hindi na operahan bukas. Kailangan ko ng 200,000 piso. Tumawa ng malakas si Tiffany. Isang tawang walang bahid ng awa. 200,000? My gosh! Barya lang yan sa amin ni Eugene. We just came from Europe, you know. Sabi ni Tiffany sabay haplos sa pisngi ni Eugene. Pero bakit namin ibibigay sa'yo? Anong kapalit? Kahit ano, sagot ni Carla habang tumutulo ang luha. Gagawin ko ang lahat. Nagkatinginan si Eugene at Tiffany. Ngumisi ang kabit. May kinuha itong panyo at ipinuna sa sapatos niyang natalsikan daw ng tubig ulan. Tapos ibinato sa mukha ni Carla. Good, ani ni Tiffany. Kailangan namin ng katulong sa bagong mansyon. Umalis kasi yung dati. Hindi kinayang ugali ko. Since legal wife ka naman, siguro sanay ka sa ugali ni Eugene at sa akin. Pwede kang maging katulong namin. Natigilan si Carla. Ano? Bingi ka ba? Sigaw ni Tiffany. Sabi ko, maging katulong ka namin. Stay in. You clean. You cook. You wash our clothes. Lalo na ang underwear ko. Gawin mo yon. At sagot namin ang bill ng anak mo. Deal? Tumingin si Carla kay Eugene. Eugene, papayag ka ba dito? Asawa mo ako. Umiwas ng tingin si Eugene. Wala akong cash ngayon, Carla. Si Tiffany ang may hawak ng pera. Sumunod ka na lang kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Parang dinurog ang puso ni Carla. Ang lalaking minahal niya, naging sunod-sunuran sa isang demonyo. Tumingin siya sa anak niyang nahihirapan. Nilunok niya ang natitirang dignidad. Sige, nanginginig na sagot ni Carla. Papayag ako. Good, start ka na bukas. At wag na wag mo kaming tatawagin sir o ma'am. Tawagin mo kaming amo. At ikaw, ang itatawag namin sa'yo ay Inday. Dahil yan lang ang bagay sa'yo. Napakalaki ng bahay. Pero para kay Carla, isa itong kulungan. Sa unang araw pa lamang ipinaramdam na ni Tiffany kung sino ang may kapangyarihan. Nasakit yan si Carla
nakasuot ng lumang uniform na ibinigay ni Tiffany. Masikip at punit ang laylayan. "Inday!" Sigaw ni Tiffany mula sa dining area. Dali-daling tumakbo si Carla. "Bakit po, Ma'am Tiffany?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Carla. Napahawak siya sa pisngi, ang hapdi. "Sinabi ko bang tawagin mo akong ma'am?" Gigil na sabi ni Tiffany. Senyora Tiffany. At ang asawa ko, Senyor Eugene. Hindi ba pumapasok sa kokote mong bobo ka?" Pasensya na, senyora." Naiiyak na sagot ni Carla. "Linisin mo yan." Utos ni Tiffany sabay tapon ng spaghetti sa sahig. "Ayoko ng lasa. Masyadong matamis. Dilaan mo kung kailangan para luminis yan." Nasa kabilang dulo ng mesa si Eugene. Nagbabasa ng dyaryo. "Eugene, tulungan mo naman ako," bulong ni Carla. Ibinaba ni Eugene ang dyaryo. Tumingin kay Carla tapos kay Tiffany. "Sumunod ka na lang kasi, Carla, para wala ng gulo." Sa mga sumunod na buwan, naging impyerno ang buhay ni Carla. Araw-araw, gigising siya ng alas 4 para magluto. Kakainin ni na Eugene at Tiffany ang masarap habang si Carla ay binibigyan lamang ng tira-tirang pagkain. Minsan ay panis na kanin o buto-buto ng manok na kinakain na nila. Minsan, habang naglalaba si Carla ng mga mamahaling damit ni Tiffany gamit ang kamay dahil bawal siyang gumamit ng washing machine, lumapit ang kabit. "Alam mo, Carla," panimula ni Tiffany habang humihit-hit ng sigarilyo, "bilib din ako sa'yo. Ang tibay-tibay ng mukha mo. Kung ako sa'yo, magpapakamatay na lang ako. Imagine, yung asawa mo, katabi ko gabi-gabi. Naririnig mo ba kami? Minsan, nilalakasan ko talaga ang ungol para marinig mo sa kwarto mo sa silong." Hindi sumagot si Carla. Patuloy lang siya sa pagkuskos. Ang mga kamay niya ay tadtad na ng sugat at kalyo. "Sumagot ka kapag kinakausap kita," sigaw ni Tiffany sabay apak sa kamay ni Carla. Nasa planggana. Ang takong ng stiletto nito ay bumaon sa balat ni Carla. "Aray, tama na po," sigaw ni Carla. "Ang pangit mo," dura ni Tiffany. "Kaya ka iniwan eh. Walang class, walang pera, walang kwenta." Umalis si Tiffany na tumatawa. Naiwan si Carla na yakap ang sarili. Umahagulgol ng walang boses. Para kay Junjun, bulong niya sa sarili. Lahat titiisin ko para kay Junjun. Pero hindi alam ni Tiffany sa bawat pangapi namumuo ang isang puot sa puso ni Carla. At higit sa lahat, hindi alam ni Tiffany na matalino si Carla. Sa bawat linis niya ng opisina ni Eugene sa bahay, sa bawat tapon niya ng basura, may mga papel siyang nakikita. Mga dokumentong pinupulot niya, binabasa at tinatago. Dumating ang kaarawan ni Tiffany. Naganda ito ng grandiosong party sa mansyon. Inimbita ang lahat ng mga sosyal na kaibigan nito, mga business partners ni Eugene at mga amigang matapobre. Ang utos kay Carla, magsuot ng maayos na uniform na binili lang sa palengke at pagsilbihan ng mga bisita. Habang naglalakad si Carla bitbit ang tray ng wine, tinawag siya ni Tiffany sa gitna ng sala. Nakatayo si Tiffany sa tabi ni Eugene, hawak ang mikropono. "Everyone, attention please," sigaw ni Tiffany. "I want you to meet someone special." Itinuro nito si Carla. "Lumapit ka dito, Inday." Lumapit si Carla, nakayuko. "This is Inday," pakilala ni Tiffany habang nakangisi. "Alam niyo ba, she used to be Eugene's ex-wife. Can you believe it? Look at her now. She's finally found her true calling, ang maging alila ko." Nagtawa na ng mga bisita.
Oh my God, Tiff, seryoso? Sabi ng isang amiga. Ang cheap ha? Kaya nga eh, sagot ni Tiffany. Inday, ipakita mo sa kanila kung paano maging mabuting aso. Lumuhod ka at tanggalin mo ang sapatos ko. Masakit na ang pako eh. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Tumingin siya kay Eugene. Eugene, sobra na to. Gawin mo na. Mariing bulong ni Eugene, bagamat may takot sa mga mata nito. Lasing na siya, Carla. Huwag mo nang galitin. Nanginginig ang tuhod na lumuhod si Carla. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sapatos ni Tiffany. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang pagtulo ng alak sa ulo niya. Binuhusan siya ni Tiffany ng red wine. Oops, sorry, nadulas. Humahalakhak na sabi ni Tiffany. Ngayon, mukha ka ng basahan na may dugo. Bagay sa'yo. Nagpalakpakan ang mga tao, tawanan at kutya. Sa sandaling yon, may naputid sa loob ni Carla. Hindi ang bait niya kundi ang kanyang takot. Habang tumutulo ang alak sa mukha niya, tumingala siya. Nakita niya ang mukha ni Tiffany, puno ng yabang at puno ng kasamaan. Tapos na ang pagiging martir ko, sabi ni Carla sa isip niya. Tumayo siya ng dahan-dahan, hindi siya umiiyak. Pinunasan niya ang muka gamit ang likod ng kanyang palad. Tapos na po ba kayo, senyora? Tanong ni Carla. Ang boses niya ay kalmado, nakakapanindig balahibo sa sobrang lamig. Nawala ang ngiti ni Tiffany. Abat, lumayas ka sa harap ko. Magpadit ka at linisin mo to. Tumalikod si Carla at naglakad palayo. Pero bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang balita sa TV na nakabukas sa gilid. Isang balita tungkol sa malaking scam sa kumpanya kung saan partner si Eugene. Napangiti si Carla ng mapait. Nagsisimula na. Kinabukasan tumawag ang ospital. Magaling na si Junjun. Pwede na itong ilabas. Nabayaran na ang bill gamit ang sahod ni Carla na ipinapadala direkta sa ospital. Ligtas na ang anak niya. Wala na siyang dahilan para matakot. Isang linggo ang lumipas, tahimik si Carla. Masipag, walang reklamo. Akala ni Tiffany, tuluyan na nilang napasuko ang legal wife. Umaga ng Lunes, nasa dining table sina Eugene at Tiffany. Nag-aagahan. Inday, ang kape ko. Sigaw ni Tiffany. Walang sumagot. Inday, bingi ka ba? Sigaw ulit ni Tiffany. Tumayo ito at padabog na pumunta sa kusina. Pero wala na si Carla sa kusina. Malinis ang lababo. Walang tao. Bumalik si Tiffany sa sala. Eugene, nasaan ang katulong mo? Nagtana na yata. Biglang bumukas ang main door. Pumasok si Carla, pero hindi na siya nakasuot ng uniform. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang dress na hapit sa katawan. Naka-heels. Ang buhok niya ay nakaayos at ang mukha niya ay naka-makeup na nagpapalitaw sa ganda niyang matagal nang itinago ng dusa. Hindi siya mukhang katulong. Mukha siyang donya. Sa likod niya, pumasok ang 3 lalaki na nakabarong at may dalang mga briefcase at 5 pulis. Sino ka? Gulat na tanong ni Tiffany. At bakit suot mo ang dress ko? Correction. Kalmado ang sabi ni Carla habang naglalakad papasok. Umupo siya sa single sofa, ang paboritong upuan ni Tiffany, at nag-cross legs. Dress ko to. Binili ito gamit ang pera ng asawa ko. Na legally ay pera ko rin. Anong kalokohan to, Carla? Tumayo si Eugene, namumutla. Bakit may mga pulis? Attorney, sanyas ni Carla sa kasama niyang abogado. Lumapit ang abogado at naglapag
ng mga dokumento sa mesa. Mr. Eugene Santos, Miss Tiffany Go, panimula ng abogado. Ito ay warrant of arrest para sa inyong dalawa. Estafa, tax evasion, at money laundering. What? Tili ni Stephanie. Wala kaming ginagawang masama. Talaga? Ngumiti si Carla. Sa loob ng 6 na buwan na ginawa niyo akong alila, akala niyo naglilinis lang ako? Eugene, iniwan mo sa trash bin ang mga bank statements mo. Tiffany, nire-record ko lahat ng usapan niyo ng mga business partners niyo habang nagseserve ako ng kape. Lahat ng illegal transactions niyo, documented ko, kumpleto. Nabutla si Tiffany. You, spy. Katulong ka lang. Walang maniniwala sa'yo. Ako, ang legal wife. Madiing sabi ni Carla. Tumayo siya at lumapit kay Tiffany. Mas matangkad tingnan si Carla ngayon dahil sa taas ng noo niya. At ang bahay na to, ancestral house ito ng mga magulang ni Eugene. Nakapangalan pa rin sa nanay niya. At bago mamatay ang mama mo, Eugene, bumaling si Carla sa asawa. Ipinamanan niya ito sa apo niya, kay Junjun. At bilang guardian ni Junjun, ako ang administrator ng bahay na to. Nanlaki ang mga mata ni Eugene. Hindi pwede. Pinalayas niyo ako noon, sabi ni Carla. Pero ngayon, kayo ang lumayas. Get out of my son's house. Hindi totoo yan. Sumugod si Tiffany. Akmang sasabunutan si Carla. Pero bago pa siya makalapit, pinusasa na siya ng mga pulis. Bitawan niyo ako. Nasasaktan ako. Eugene, gumawa ka ng paraan. Sigaw ni Tiffany habang nagpupumiglas. Pero si Eugene ay nakaposas na rin, nakayuko, umiyak. Carla, patawarin mo ako. Carla. Lumapit si Carla kay Eugene. Hinawakan niya ang pisngi nito, tulad ng ginawa ni Tiffany noon. Noong nagmamakaawa ako sa iyo sa ospital, Eugene, nasaan ang awa mo? Bulong ni Carla. Wala na akong asawa. Namatay na siya noong araw na hinayaan niyang yurakan ang pagkatao ko. Dinala sina Eugene at Tiffany sa presinto, pero hindi doon nagtapos ang kalbaryo ni Tiffany. Dahil sa mga ebidensyang nakuha ni Carla, na-freeze ang lahat ng bank accounts ni Tiffany. Ang mga kaibigan niyang naging sosyal, tinalikuran siya kaagad. Walang gustong madamay sa iskandalo. Si Carla naman, bumalik sa mansyon kasama si Junjun. Naging viral sa social media ang kwento niya. The maid who was the real queen. Maraming humanga sa tapang niya. Pagkalipas ng ilang buwan, dinalaw ni Carla si Tiffany sa kulungan. Iba na ang itsura ni Tiffany. Ang dating makinis ang balat, ngayon ay tadtad ng pantal. Ang buhok na laging salon finish, ngayon ay buwaghag at may mga putina. Nanginginig ang mga kamay nito. Nang makita niya si Carla na nakaupo sa visitors area, suot ang simple pero eleganteng damit, biglang tumawa si Tiffany, tawang baliw. Inday! Inday! Sigaw ni Tiffany habang kinakalampag ang salamin. Ipagtimpla mo ako ng kape. Nasaan ang kape ko? Matabang yung binigay nila dito, Inday! Tinitigan lang siya ni Carla nang may halong awa at lungkot. Ma'am Tiffany, sabi ng gwardya. Upo po kayo. Hindi ako uupo, sigaw ni Tiffany. Tumingin siya sa paligid, parang may hinahanap. Eugene, sabihin mo kay Inday, linisin ang kuko. Ang dumi-dumi na. Yaya. Bigla itong umiyak, tapos tumawa ulit. Ako ang amo, di ba Inday? Di ba? Tuluyan ng bumigay ang isip ni Tiffany.
Hindi niya matanggap na ang babaeng inalipusta niya, ang babaeng ginawa niyang basahan, ang siya palang may hawak ng susi ng kanyang kalayaan at katinuan. Ang sobrang taas ng lipad ni Tiffany, naging sanhi ng napakalakas na pagbagsak na dumurog sa kanyang utak. Tumayo si Carla. Hinarap niya ang mga gwardya. Pakialagaan na lang po siya. Dadalhan ko siya ng pagkain minsan para kahit papaano. Dahil tao pa rin naman siya. Lumabas si Carla ng kulungan. Sinalubong siya ng sinag ng araw at yakap ng kanyang anak na si Junjun, naghihintay sa labas. Mama, uuwi na po tayo? Tanong ng bata. Oo anak, ngumiti si Carla. Isang ngiting totoo at malaya. Uuwi na tayo sa atin ang bahay. Sa huli, hindi dahasang gumanti. Ang katotohanan at dignidad ay isang patunay na asawa ang tumapos sa laro. Ang inday na inapi, ngayon ay malaya na. Habang ang senyora na mapang-api ay naging alipin ng sarili niyang kabaliwan. Lumipas ang 5 taon, hindi na lamang legal vibe si Carla. Isa na siyang tinitingalang negosyante at advocate para sa mga kababaihang inaabuso. Ang mansyon na dating kulungan niya ay naging isang masayang tahanan at ang ilang bahagi nito ay ginawa niyang opisina para sa kanyang foundation na Bagong Pag-asa ni Juana. Isang hapon, nakatanggap si Carla ng tawag mula sa bilibid. Ma'am Carla, sabi ng warden sa kabilang linya. Ang inmate po na si Eugene Santos, malubha na po ang lagay. Stage 4 liver cancer. Ang huling niya ay makausap kayo at makita ang anak niya. Nagdalawang isip si Carla, pero nang tingnan niya si Junjun na ngayon ay 10 taong gulang na at minsang naglalaro. Alam niyang kailangan nila itong gawin para sa tuluyang pagsasara ng nakaraan. Nagtungo sila sa bilibid. Iba na ang hangin doon. Maasim, masikip, at malungkot. Sa infirmary, nakahiga ang isang lalaking butot balat, kalbo, naninilaw ang mata, at halos hindi na makagalaw. Mahirap paniwalaan na ito ang dating arugante at makisig na si Eugene. Eugene? Tawag ni Carla. Tumila si Eugene nang makita niya si Carla. Tumulo agad ang luha sa mga mata niya. Carla, garal-gal ang boses ito. Ang ganda mo pa rin. Lumapit si Carla. Hawak ang kamay ni Junjun. Nandito kami, Eugene. Ito ang anak mo. Tumingin si Eugene kay Junjun. Anak, Junjun, ang laki mo na. Patawadin mo si Papa ha. Patawad. Hindi lumapit si Junjun. Yumakap lamang ito sa bewang ng kanyang ina. Okay lang po. Masaya naman po kami ni Mama. Ang simpleng sagot ng bata ay parang punyal sa puso ni Eugene. Walang galit, pero wala ring pagmamahal. Isa na lang siyang estranghero sa sarili niyang dugo. Carla. Hinawakan ni Eugene ang kamay ng asawa gamit ang nangihina niyang palad. Sising-sisi ako. Araw-araw. Iniisip ko kung gaano ako katanga. Iniwan ko ang ginto para sa tanso. Ang Tiffany na yon. Dinalaw ba ako kahit minsan? Umiling si Carla. Wala na si Tiffany sa katinuan Eugene. Nasa mental facility siya sa Mandaluyong. Hindi na siya nagsasalita. Ang tanging binabanggit niya lang ay ang mga utos niya sa inday na nasa imahinasyon niya. Wala na siyang kilala. Napapikit si Eugene. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Karma ko to. Karma naming dalawa. Carla, pwede ba akong humiling? Kahit sabihin mo lang na mahal mo pa rin ako. Kahit kasinungalingan lang. Para naman may baunin akong saya bago ako mawala.
Tiningnan siya ni Carla matagal. Naalala niya ang sakit, ang ulan sa labas ng ospital, ang panlalait. Pero naalala rin niya ang pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan bago nasira ang lahat. Huminga ng malalim si Carla at nagsalita ng may katotohanan. "Hindi na kita mahal, Eugene," sagot ni Carla. Masakit, pero totoo. "Ang pagmamahal ko sa'yo, namatay noong gabing hinayaan mong tapakan ako ng kabit mo. Pero," hinaplos ni Carla ang kamay ng dating asawa, "pero pinapatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko at para kay Junjun. Ayokong lumaki ang anak natin na may bitbit na puot ang nanay niya. Malaya ka na sa konsensya mo, Eugene. Magpahinga ka na." Humagulgol si Eugene. Iyon ang huling beses na narinig nila ang boses nito. Kinabukasan, pumanaw si Eugene na hawak ang lumang litrato nilang pamilya. Ang nag-iisang yaman na natira sa kanya. 1 taon matapos ilibing si Eugene, nasa stage si Carla. Ito ang graduation day ni Junjun sa elementarya. At si Carla ang naimbitahan bilang guest speaker. Sa harap ng daan-daang magulang, guro at estudyante, tumayo si Carla. Hindi na siya ang inday na nakayuko. Siya ay nakatayo ng tuwid, suot ang simpleng puting bestida na sumisimbolo sa kanyang malinis na kalooban. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang may-ari ng Santos Group of Companies," panimula ni Carla. "Pero bago yan, nakilala ako sa social media bilang ang katulong ng sarili kong asawa at ng kanyang kabit." Tumahimik ang buong auditorium. Muntik na akong sumuko. Pagpapatuloy niya. Nangingilid ang luha pero matatag ang boses. "Muntik ko nang paniwalaan na yun na lang ang halaga ko. Tagahugas, tagaluto, tapakan. Pero narealize ko, walang ibang mag-aangat sa atin kundi ang sarili natin." Tiningnan niya si Junjun na nasa first row. Nakangiti at pumapalakpak ng malakas. Katabi ni Junjun si Attorney Marco, ang abogadong tumulong sa kanya noon, na ngayon ay katuwang na niya sa buhay. Isang lalaking nirerespeto siya at hindi siya kailanman hahayaang maging alipin. Sa mga nanay na nandito, sa mga asawang nasasaktan, at sa mga babaeng nawawalan ng pag-asa, tumingin si Carla sa mga mata ng audience. "Huwag niyo hayaang sukatin ng iba ang halaga niyo base sa suot niyo o sa yaman niyo. Ang tunay na reyna, hindi yung may korona at nakaupo sa trono. Ang tunay na reyna ay yung babaeng kahit tinapakan, dinuraan at inilubog sa putik, ay nagawang bumangon, naglinis ng sarili at muling naglakad ng taas noo. Dahil ang dignidad," pagtatapos ni Carla, "ay hindi hinihingi sa iba. Ito ay ipinaglalaban." Nagpalakpakan ang lahat. Standing ovation. Bumaba si Carla sa stage. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Junjun at ni Marco. "Proud ako sa iyo, mahal." Bulong ni Marco sabay halik sa noo niya. "Ako rin po, mama," sabi ni Junjun. Tumingala si Carla sa langit. Maaliwalas. Wala nang ulan. Wala nang bagyo. Naglakad sila palabas ng auditorium. Magkakahawak ang kamay. Ang peklat ng nakaraan ay naroon pa rin. Pero hindi na ito masakit. Isa na lang itong paalala na minsan sa buhay niya, dumaan siya sa impyerno at lumabas siya bilang isang ginto na dumaan sa apoy. Mas matibay, mas mahalaga, at nagniningning. Ito ang kwento ng tunay na asawa. Ang kwento ng tunay na reyna.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.